Araling Panlipunan 5, Quarter 3, Week 6. Pagbabagong pananaw at pagtugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol. Revised K-12 curriculum with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa pagbabagong pananaw at pagtugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol. Mga layunin. Una, nailalahad ang mga mahalagang pangyayari sa pagtugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol. Pangalawa, nasusuri ang mga pinuno at ang kanilang dahilan sa pag-aalsa laban sa mga Espanyol. Pangatlo, naipaliliwanag ang naging kalagayan ng kababaihan sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Unang araw. Maikling balik-aral. Paano to? Isulat sa bawat kahon ng layag ng galyon ang mga patakarang ipinatupad ng mga Espanyol sa Pilipinas. Tama. Kristyanisasyon. Tributo. Polo y serbisyo. Pamprosesong tanong. Una, ano-ano ang mga patakarang ipinatupad ng mga Espanyol ang naitala mo sa galyon? Mahusay! Maraming mga patakaran ang ipinatupad ng mga Espanyol. Ilan dito ay ang kristyanisasyon, tributo at polo y serbisyo. Pangalawa, paano ito nakaapekto sa pamumuhay ng mga Pilipino noon? Mahusay! Nakaapekto ang mga patakaran ng mga Espanyol sa pamumuhay ng mga Pilipino noon dahil binago nila ang relihiyon at kultura sa pamamagitan ng kristyanisasyon. Kinatawan ng buwis na naging dagdag sa pasanin sa kabuhayan at sa pilitang pinagtrabaho sa polo y serbisyo na nagdulot ng pagkaalis sa sariling hanap buhay at minsan ay pang-aabuso. Pangatlo, sa iyong pananaw, may kahalintulad ba ang mga patakarang ito sa kasalukuyan? Patunayan. Magaling! Sa aking pananaw, may kahalintulad ang mga patakarang ito sa kasalukuyan dahil nananatili ang impluwensya ng relihiyon sa lipunan. Patuloy ang pagbabayad ng buwis para sa mga serbisyo ng pamahalaan at mayroon ding mga patakarang nag-uutos ng serbisyo para sa bayan gaya ng community service. Bagamat mas maayos at makatarungan na ang pagpapatupad nito kumpara noon.
Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Panuto, suriin ang dalawang larawan. Ibigay ang sinisimbolo ng mga ito. Pamprosesong tanong. Una, ano-anong mga larawan ang iyong nakita? Tama. Ang mga larawang nakita ko ay isang kamay na may hawak na rosaryo at 3 nakataas na kamao. Pangalawa, ano-ano ang mga sinisimbolo ng bawat larawan? Mahusay. Ang rosaryo ay sumisimbolo ng pananampalataya at relihiyon, samantalang ang nakataas na kamao ay sumisimbolo ng pagkakaisa, lakas at paglaban para sa karapatan. Pangatlo, paano mo maiugnay ang mga larawan sa aralin na tatalakayin? Napakagaling! Maiugnay ko ang mga larawang ito sa aralin dahil ang rosaryo ay kaugnay ng Kristyanisasyon na ipinatupad ng mga Espanyol. At ang nakataas na kamao ay kaugnay ng paglaban ng mga Pilipino para sa kalayaan laban sa kolonyalismo. Ngayon ay sagutin mo. Pang-apat, bilang isang mag-aaral na humaharap sa mga hamon ng edukasyon, paano mo ito haharapin? Aling larawan ang iyong pipiliin sa pagharap mo sa iyong mga suliranin? Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Sa kaimpa. Panuto, punan ang bawat kahon ng hinihinging mga tala. Ibigay ang kahulugan ng pag-aalsa. Pagkatapos, isulat ito at iguhit ang imahe sa kahon. Sa ibabang bahagi, gamitin sa sariling pangusap ang salitang pag-aalsa. Sagutin natin. Salita. Pag-aalsa. Kahulugan. Ang pag-aalsa ay pagtutol o paghihimagsik ng mga tao laban sa pamahalaan o awtoridad dahil sa hindi makatarungang batas, pang-aabuso o kahirapan. Narito ang imahe. Pangungusap. Naging makasaysayan ang pag-aalsa ng mga Pilipino dahil ipinaglaban nila ang karapatan at kalayaan. Ikalawang araw. Unang aralin, mga paraan ng pagtugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol.
Pagprosesong pag-unawa. Subukin natin. Paano to? Ayusin ang mga titik sa loob ng kahon upang mabuo ang pangalan ng mga pinunong nanguna sa pag-aalsa laban sa mga Espanyol. Pagkatapos, kumpletuhin ang chart na nasa ibaba. Ang layunin ng aktibidad na ito ay magbigay daan sa mga mag-aaral upang mabatid ang mga kilalang pinuno ng pag-aalsa at ang kanilang mga dahilan ng pagpapakita ng katapangan sa harap ng mga Espanyol. Para sa unang bilang, ano ang tamang sagot? Magaling. Palaris. Pangalawa, ano ang tamang sagot? Magaling. Uli. Pangatlo, ano ang tamang sagot? Magaling. Dagohoy. Pang-apat, ano ang tamang sagot? Mahusay. Malong. At panglima, ano ang tamang sagot? Mahusay. Tamblot. Mas kilalanin pa natin sila. Una, Palaris. Ang kumpletong pangalan niya ay Juan de la Cruz Palaris. Taon, 1762 hanggang 1765. Lugar, Pangasinan. Dahilan, pag-aalsa laban sa mataas na buwis at pang-aabuso ng mga opisyal na Espanyol. Pangalawa, Pule. Siya si Apolinario de la Cruz o Hermano Pule. Taon, 1840 hanggang 1841. Lugar, Tayabas, ngayon ay Quezon Province. Dahilan, hindi pagkakapantay-pantay sa relihiyon. Hindi tinanggap ang mga katutubong Pilipino sa samahang relihiyoso ng mga Espanyol. Pangatlo, Dagohoy. Siya si Francisco Dagohoy. Taon, 1744 hanggang 1829. Lugar, Bohol. Dahilan, ang kaniyang dahilan sa pag-aalsa. Hindi pagpayag ng kura na mailibing ang kapatid ni Dagohoy. Pang-aabuso ng mga Espanyol at sapilitang paggawa. Pang-apat, Malong. Siya si Andres Malong.
Taon 1660 hanggang 1661. Lugar Pangasinan. Dahilan pag-aalsa dahil sa pang-aabuso ng mga tributo o buwis at sa pilitang paggawa. Panglima, Tamblot. Pinakakilala siya sa kanyang pangalan na Tamblot. Taon 1621 hanggang 1622. Lugar Bohol. Dahilan pagbabalik sa katutubong pananampalataya at pagtutol sa Kristiyanisasyon ng mga Espanyol. Panuto. Sagutan ang sumusunod na mga tanong. Una, sino-sino ang kilalang Pilipino na nagpakita ng pag-aalsa laban sa mga Espanyol? Mahusay. Palares o Juan de la Cruz Palares, isinilang sa Pangasinan. Hermano Pule o Apolinario de la Cruz, na isinilang naman sa Tayabas. Francisco Dagong, isinilang sa Bohol. Andres Malong, isinilang sa Pangasinan. At Tamblot, na isinilang sa Bohol. Pangalawa, naging makatuwiran ba ang kanilang dahilan ng pag-aalsa? Bakit? Mahusay. Opo, naging makatuwiran ang kanilang pag-aalsa dahil lumalaban sila sa pang-aabuso ng mga Espanyol, tulad ng sobrang buwis sa pilitang paggawa at kawalan ng pantay na pagtrato. Pangatlo, sa iyong palagay, nagtagumpay ba ang kanilang pagpapakita ng katapangan laban sa mga Espanyol? Napakagaling! Bahagyang nagtagumpay sila. Hindi man nila ganap na napabagsak ang pamahalaang kolonyan, nag-iwan sila ng inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Pang-apat, kung ikaw ay nabuhay noon, nais mo bang lumahok sa mga pag-aalsa laban sa mga Espanyol? Magaling! Kung ako ay nabuhay noon, nais ko ring lumahok sa pag-aalsa dahil mahalaga para sa akin ang makamit ang kalayaan at makamit ang makatarungang pagtrato. Naniniwala akong dapat ipaglaban ang tama at tumindig laban sa pang-aapi kahit mahirap at mapanganib. Ang tawag sa mga taong lumaban sa mga Espanyol noong panahon ng kolonyalismo ay mga rebelde o mga mandirigma ng pag-aalsa. Sa kasaysayan ng Pilipinas, sila ay tinuring
na bayani dahil ipinaglaban nila ang kalayaan at karapatan ng mga Pilipino laban sa pang-aabuso ng mga Kastila. Samantala, may mga Pilipinong nanirahan sa bundok noong panahon ng Espanyol. Ngunit hindi lahat. Karaniwan itong ginagawa ng mga taong ayaw magpasakop sa pamahalaang kolonyal tulad ng mga lumad, igorot at iba pang katutubong pangkat. Ang mga nanirahan sa bundok ay tinatawag minsan na mga remontados mula sa salitang Kastila na ibig sabihin ay umakyat o tumakas dahil sila ay tumakas mula sa kapatagan patungo sa kabundukan upang umiwas sa kontrol ng Espanyol. Pinatnubayang pagsasanay. Paano to? Sagutan ang sumusunod na mga tanong. Una, bakit ninais ng ilang mga katutubong Pilipino na manirahan na lamang sa kabundukan? Tama! Dahil gusto nilang iwasan ang pang-aabuso ng mga Espanyol tulad ng sapilitang paggawa o polo y servisyo at mataas na buwis. Pangalawa, paano ito hinarap ng pamahalaang Espanyol? Magaling! Hinabol at sapilitang ibinabalik ng mga Espanyol ang mga katutubo sa kanilang mga komunidad. Pangatlo, kung ikaw ay namuhay sa panahon ng pananakop ng mga Kastila, na naisin mo din bang manirahan sa bundok upang iwasan ang pamamalakad ng mga Espanyol? Bakit? Mahusay! Opo, nanaisin kong manirahan sa kabundukan dahil mas pipiliin ko ang malayang pamumuhay kaysa makaranas ng pang-aabuso at sapilitang paggawa ng mga Espanyol. Aralin din natin ang pagtanggap sa kapangyarihang kolonyal. Kristyanismo ang isa sa mga naging impluwensya ng pamahalaang Kastila sa Pilipinas. Nagkaroon ito ng napakalaking epekto sa pamumuhay ng mga tao. May mga katutubong Pilipino ang tumanggap sa kapangyarihan ng mga Kastila. Ipinakita nila sa pamamagitan ng pagtangkilik sa paniniwalang Katoliko. Para sa kasunod na bahagi, gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito.
Ikatlong araw. Ikalawang aralin, kalagayang pangkababaihan sa panahon ng mga Espanyol. Paglalapat at pag-uugnay. Paghahambing. Panuto, isulat ang kalagayan ng kababaihan sa panahon ng Espanyol at ng kasalukuyang panahon. Gamitin ang graphic organizer sa ibaba. Sagutin na natin para sa kalagayan ng kababaihan sa panahon ng Espanyol. Una, limitado ang karapatan at papel ng kababaihan. Samantala, sa kalagayan ng kababaihan sa kasalukuyang panahon naman ay may pantay na karapatan at oportunidad. Pangalawa, ang edukasyon noong panahon ng Espanyol ay limitado at nakatuon sa tradisyonal na papel sa lipunan. Samantala, sa kalagayan ng kababaihan sa kasalukuyang panahon, ay maaaring pumili ang mga kababaihan sa kanilang kurso. Pamprosesong tanong. Una, ano ang naging kalagayan ng kababaihan sa panahon ng Espanyol at sa kasalukuyang panahon? Magaling! Sa panahon ng Espanyol, makikitang mababa ang tingin sa kababaihan. Sila ay limitado sa gawaing bahay at bihirang makapag-aral. Hindi sila pinahihintulutang magdesisyon ng malaya. Samantala, sa kasalukuyang panahon, mas malawak at pantay ang karapatan ng kababaihan. Nakakapag-aral, may trabaho, at may kalayaang makilahok sa lipunan. Mas kinikilala ang kanilang kakayahan. Pangalawa, maituturing mo bang naging malaki ang pagbabagong naganap sa kababaihan sa magkaibang panahon? Mahusay! Opo, naging malaki ang pagbabagong naganap sa kababaihan sa magkaibang panahon. Pangatlo, sa kasalukuyang panahon, nagkaroon na ba ng pantay na karapatan ang kababaihan at kalalakihan? Magaling! Opo, mas pantay na ang karapatan ngayon. Parehong maaaring mag-aral, magtrabaho, bumoto, mamuno at pumili ng propesyon. Pang-apat, magbigay ng mga sitwasyon na nakikita ninyo sa inyong tahanan na nagpapakita ng pantay na karapatan ng kababaihan at kalalakihan. Magaling! Parehong
tumutulong sa gawaing bahay ang babae at lalaki. Parehong iginagalang ang opinyon ng bawat isa. Ang nanay at tatay ay parehong nagtatrabaho o tumutulong sa kabuhayan. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto. Pahalagahan mo. Panuto. Ano sa iyong palagay ang kalagayan ng Pilipinas sa kasalukuyan sakaling hindi nag-alsa ang mga Pilipino? Ipakita ang iyong sagot sa pamamagitan ng isang larawan. Ipaliwanag ang iyong sagot. Pagninilay sa pagkatuto. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Pagsusulit. Para sa unang bahagi, panuto. Tukuyin ang konseptong hinihingi sa bawat pangusap. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Para sa unang bilang, ang tawag sa mga taong laban sa Espanyol. Ano ang tamang sagot? Magaling. Sila ay tinatawag ding tulisanes. Pangalawa, ang relihiyong ipinalaganap ng mga Espanyol. Ano ang tamang sagot? Magaling. Kristyanismo. Pangatlo, siya ay isang babaylan na nag-alsa upang talikuran ang relihiyong Katolisismo. Ano ang tamang sagot? Magaling. Tamblot. Pang-apat, ang kaniyang pag-aalsa ang itinuturing na pinakamahaba sa kasaysayan ng Pilipinas. Ano ang tamang sagot? Magaling. Dagohoy. Panglima, ang namuno sa pag-alsa sa bayan ng Binalotongan, Pangasinan. Ano ang tamang sagot? Napakagaling. Palaris. Ikalawang bahagi, panuto. Lagyan ng check ang patlang kung ito ay tumutukoy sa kalagayan ng kababaihan sa kolonyalismong Espanyol. X naman kung hindi. Una, ang kababaihan ay may karapatan sa pag-aari ng sariling lupa. Check o X. Ito ay X. Ikalawa, ang babae ay itinuring na mahina at nararapat na maiwan lamang sa tahanan upang mag-alaga ng pamilya. Check o X. Ito ay check.
Pangatlo, sila ay hindi maaaring maging pinuno sa pamahalaan. Check o X. Ito ay check. Pang-apat, ang kababaihan ay lubos na iginagalang sa lipunan ng katutubong Pilipino. Check o X. Ito ay X. Panglima, ang kababaihan ay may limitadong edukasyon sa panahon ng mga Espanyol. Check o X. Ito ay check. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa ang mga mahalagang pangyayari sa pagtugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol. Ang mga pinuno at ang kanilang dahilan ng pag-alsa laban sa mga Espanyol. At ang naging kalagayan ng kababaihan sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan, pindutin ang like, share, at subscribe.